Nanganak ko sa Corazon Locsin, Pilipino, dito sa Bacolod, sa Lacson. At saka, nilagyan ako ng implant 2 to 3 days after ako nanganak. Nilagyan ako ng implant, guys, kasi during nung nagpapasakit ako ng the day na manganak na ako, in-interview ako kung ano yung aking family planning, so pinili ko implant. So ayun, 2 to 3 days talaga, guys, asahan nyo. Ilalagay na nila first year. Okay naman yung implant ko, walang ngalay, parang wala lang, normal lang siya, guys. Second year, doon na nakaramdam ako ng mga ngalay na ng kamay ko. Ako palagi yung bumubuhat ng mabigat, dahil hindi mabigat, guys, ng ngalay yung kamay ko nung may implant. At saka, guys, dinadatan na yun ako. Nauna na happy ako kasi nidadatan ako kasi lumalabas yung dumi. So, sign na pala yan, guys, na mag-e-expire na yung implant pag dinadat na. Hanggang siya, magal na yung aking lens. Hanggang sa nag 1 month na siya, guys. Hindi naman siya yung kalakaran talaga na dugo, yung malakas. Pero 1 month siya, guys. Kaya, siyan ko parang hindi na siya normal. At nakikita ko rin sa Facebook na merong nag-bleeding na at delikado na yun, guys, sa ating health. Mga nanay na implant o kahit ano pa yung family planning na alam mo na dapat hindi ka dinadalat, pero dinatnan ka at nag-bleeding na ako for 1 month. Okay pa naman ako niyan, guys, kasi hindi naman siya kalakasan mens ko. Pero inquire na ako niyan sa City Health. Pero umaga-umaga pa ako niyan, guys. Hindi pa expire yung aking implant sa 3 years kasi yan. So 2 years na sa akin, marami na ako nararamdaman. Pumunta ako sa City Health at andun ako sa room na lang kung saan talaga pinapakuha yung implant at interview. May-interview muna. So, sinabi ko na ganun, hindi pa expire yung aking implant at saka gusto ko sana ipakuha. So, sinabihan ako na hindi sila kumukuha ng implant kung hindi pa expire at kung wala yung parang papel ng parang recommendation or something like that. Basta hindi expire yung implant mo, hindi nila kukunin sa City Health. So, cancel. I tried also sa private UB na pinapakonsultahan ko rin. Kaya siya, guys, 2.5 siya. So, sabi ko, parang ang laki nung gastos kung doon ako magpapakuha ng implant. Nag-decide ako na balik talaga ako sa Corazon Locsin kasi doon naman talaga ako nilagyan. First, ask ako sa guard kung ito, ganito, ganyan. Sabi ng guard sa akin, picturean ko yung QR code kasi meron na silang page at online na yung magpa-book ng schedule para sa aking implant. So, ilalagay ko lang dito yung page ng Corazon Locsin para in case na gusto nyo rin ipakuha doon, book na kayo agad. Kasi kung mag-book kayo o magpa-schedule, hindi siya agad-agad pagkabukas. So, mga 1 week to 2 weeks or 1 month pa. Problema is hindi active yung PhilHealth ko. So, sinabihan din ako ng guard. Pumunta ako sa Malasakit at maraming pinaprocess para hindi ako makabayad. So, pinrocess ko rin yun. Kaso yung last part na for approval na, hindi ko na-process yun. So, ayun, natagalan. Ako kasi tapos na okay na for approval pa pala. Hanggang sa dumating na yung schedule ko para kunin yung implant ko. Bumayad ako first 400. Basta babayad talaga. 300 or 400 din yung nagastos ko first. And then, pila na dun sa loob, OPD na. Meron akong kasama na yung family planning niya is IUD. Na-reschedule na siya. Bumalik lang siya ulit. Pinabihan siya na magbayad na lang siya ng 600 para makuha na yung IUD niya. Para makuha na, mapabilis yung process. So, ako, tinraces ko pa, tinanong ko pa dun sa Malasakit ulit. Kanilang system, tayo mo pa, parang nag-loading, ganun, for approval pa. So, kung hindi ko ipapakuha that day, yung aking implant, marireschedule na naman ako, baka mag-extend naman 1 week or 2 weeks. So, delikado na. So, sinabihan ako sa OPD na magbabayad na lang ako ng 500 para kunin na lang. So, nagbayad na lang ako ng 500. Yung kabuang na gastos ko, guys, is 900. Nagbayad na lang talaga ako kasi delikado na yung lagay ko at saka baka ayun, maging critical pa o mas lumala pa kung napatagal ko pa o i-scan pa ulit. Alam naman natin kung kaya ng katawan natin, kung delikado na, diba? Ramdam naman natin. So, ayun,
ginawa ko na lang guys, hindi ko na hinintay yung approval para i-reschedule yung aking PhilHealth. Nagbayad na lang ako ng 500. Kasi kung papareschedule ka naman, gagastos ka na naman ulit kung malayo pa yung lugar mo. So, para mapadali at hindi ka na mahirapan, bayad ka na lang ng 500. So, ayun guys, kung gusto niyo talagang ipakuha agad-agad yung inyong family planning, magbayad na lang kayo guys. Makasave pa rin naman kayo ng 1.5 or more compare sa mga private. So, ayan. Ayun nga yung advice ko. Dapat meron kayong 1K na budget para sa pagpapakuha ng inyong family planning. Is ngayon, pag palagi kayong bumubuhat ng mabigat, marami kayong ginagawa ng bawal. So, ayun. 2 years lang talaga guys yung implant. So, kung nakakaramdam na kayo na bakit pinadagnan ako, bakit ako nag-baby ganyan, it means expire na yung inyong implant katulad nung sa akin. So, ayun guys, yung feeling ko ngayon, nung kinuha yung implant ko naman, meron ginamit na siya, so hindi masakit. Ito yun guys, pagka lagay nung anesthesia, parang ma-absorb agad. So, ayun, kinukuha na. Hindi ko nang tinitignan habang kinukuha yung aking implant. So, yung itsura ng implant guys, may nakita ng doktora sa akin ng para siyang toothpick. Ito na siya kahaba. So, ayun guys, gusto ko or plan ko is magpa-inject. Nalimutan ko kung anong tawag yun. Kasi every 3 months yung inject. So, nagpunta ako sa barangay, pagpapakuha mo ng implant, pag dumating na yung iyong mens, second day, punta ka na agad sa barangay kasi check pero kung wala na yung inyong check, example 3 days na hindi na sila guys mag-i-inject. Mamis dyan, alagaan talaga natin yung ating katawan, lalo na yung ating parte sa mga family planning. Ayan, so ramdam nyo talaga na parang iba na, pa-check na kayo sa inyong OB at saka ipakuha na talaga yung ating implant or kung ano man yan. So, ayun guys, so far, okay naman, nakarecover na ako sa pagkuha nito. Basta sinabi sa akin, nung doktora, pagkakuha is hindi pa siya babasain. After 2 days, yun lang, pwede na siyang basain at kuhanin na yun dito guys. Meron kayo yung tanong tungkol sa implant, family planning. Comment na kami yung sasagutin ko yan. Kung gusto nyo yung video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on my next one. Bye!